Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang gabang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang episode 1019 ng Ride On Ministry, araw po ng Friday, Biyernes, March 24, 2023. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. Mga ka-Ride On sa ating Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, marapatin niyo kami na lumalapit sa iyong banal na harapan. Pinupuri ka namin at winawalhati, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Magministeri po kayo sa bawat isa amin sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu at gayon din ng iyong mga salita. Punuin niyo kami, Panginoon, ng kagalakan ng pagkaunawa ng iyong mga salita. Sa gabay at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, alam namin, Panginoon, na ang gawain na ito ay magiging pakinabang. Marapatin niyo rin na maging maayos po ang kalagayan po ng internet at signal. Lahat po iniaalay po namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Yes, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa awit na ito na
Inawit ni Luis Nemaro na nakabatay sa Psalms 119 verse 68. In Jesus' name, Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. At tayo po ay dumako sa ating debosyon sa pagkakataon na ito, mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At meron akong isang na-research na maaaring makatulong din sa atin ito. Dahil nasa panahon tayo ng Lenten season. At sabi ko ay okay itong material na ito and we indeed collaborate and look into what messages this document would like to share to us, mga kapatid sa ating Panginoon. Well, tunay nga po na nasa panahon tayo ng Lenten season simula pa nung Ash Wednesday. At malapit na tayo na magdiwang ng tinatawag na Holy Week. Lalo ng panahon ng Holy Friday. Yes, Good Friday, Monday, Thursday, at gayon din ng Black Saturday and then ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon araw ng linggo. Na ang document na ito ay nakabatay sa mismong nakatala sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Matthew chapter 4 verse 2, bahagi ng personal encounter with the Lord Jesus Christ doon sa ilang mismo after his baptism in the river of Jordan. At ganito ang sinasabi mismo ng isang verse na ito. Jesus fasted 40 days and 40 nights. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno, pagkatapos ay nagutom siya. Yan ang sinasabi na nag-iisang verse. Di ba mga karaydon sa Panginoon, pagkatapos nga ng kanyang baptism, dinala siya ng Espiritu sa ilang. At doon ay nasubok siya ng 3 beses ng Diablo. Pero kailanman ay hindi nagtagumpay ang Diablong ito. Well, hindi na natin palawakin ang pagtalakay doon sapagkat sa nakalipas na pagtatalakay natin ay ito po ay atin ng napag-aralan, mga kapatid sa Panginoon. Pero ito natin doon mismo sa inihiram natin na 2021 na Lent devotion na para naman ngayon sa 2023 Lenten season devotion as it was prepared, written by Dr. Kent Millard, the president of the United Theological Seminary. Yes, United Theological Seminary, na ito ay nakabase doon sa 4501 Denlinger Road, Dayton, Ohio, dyan sa bandang United States of America.
At tignan natin kung ano ang nais niya na ipabatid sa atin at ganito ang kaniyang presentation. In conjunction with this particular lone one verse from the Gospel of Matthew chapter 4 verse 2, Jesus fasted 40 days and 40 nights. Nag-ayuno si Jesus sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kung kaya't pagkatapos niyan ay talaga naman sobrang nagutom ang ating Panginoon. Well, ganito po ang sinasabi ng resource material natin from Dr. Kent Millard. At the beginning of his ministry, ang kanyang sinasabi si Jesus. Jesus went into the wilderness by himself, where he fasted and prayed for 40 days and 40 nights. And the purpose of that journey is indeed to discern God's will for his life. For centuries, the followers of Jesus have observed the 40 days before Easter as a time of fasting and prayer, as we seek to discern God's will for our lives. Yan ay very clear, mga kapatid, sa Panginoon. Ngayon, itong Panginoon natin at tagapagligtas, talaga naman ipinakita niya ang kahalagahan ng buhay sa lahat ng larangan nito. And even in the spiritual realm, mga ka-ride-on sa ating Panginoon Diyos, na napakahalaga sa buhay ng tao ang naglalaan ng pag-aayuno ng merong kaakibat na panalangin. Yes, it's indeed a very personal encounter with God spiritually, which is indeed very important sa bawat tao, lalo na sa mga mananampalataya mismo kay Jesus. And that the focal intention of this, in order to deeply and widely discern God's will for our lives. Kaya merong maganyang mga pagkakataon na inaalam natin kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay natin sa iba't ibang areas. Maaaring sa bagay na ito at gayon din sa bagay na ito, at sa pamagitan ng ating mataimtiman na pakikipagniig sa Diyos sa diwa ng panalangin, na merong kasamang pag-aayono, and that we can indeed relate ourselves very sincere before the sight of the Lord. Maring ang maging katugunan ni Lord ay right away meron siyang katugunan. Maring pinaghihintay tayo ng sapat na panahon until such time na marinig natin, makita natin at masumpungan natin ano ba ang kalooban ng Diyos sa anumang bagay na ito na ating pong inilalapit sa Kanya. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, napakahalaga yan.
At in the process of discerning the will of God sa buhay natin, it is also indeed a process ng buhay natin, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, upang mas lalo natin makilala si Lord, na mas lalo natin na kung saan ay napatitibay at naipagpapatuloy ang ating personal na ugnayan mismo sa Kanya. Yung ating continuing dependence in the Lord, and even in His will, and even His provisions na pinakakaasam natin sa buhay natin sa araw-araw, lalo na sa mga difficult decision making, lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon na kinakailangan na tayo po ay tumugon. Kinakailangan na malaman natin kung ano ba ang mga magiging kaakibat na ating pagkilos. Tinatanong natin ang ating mga sarili at maging si Lord. Ano ba ang kalooban mo sa akin? Ano ba ang kalooban mo sa bagay na ito? Tulungan mo ako, Lord, na magdesisyon, na mag-isip. Tulungan mo ako, Lord, na igabay nang masumpungan ko ang tamang direksyon, ang tamang kaisipan, tamang saloobin at tamang tunguhin sa buhay na ito. Well, napakahalaga yan, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. And the continuity of this devotional material as prepared by Dr. Kent Millard. Na ganito ang kanyang pagkakasabi sa second paragraph. Fasting usually refers to a time of not eating or drinking in order to focus our attention on prayer and seeking the will of God. Yes, yan ang kaniyang sinabi. John Wesley kanya fasted 2 days every week. John Wesley, the founder of Methodism, yes, he indeed fasted 2 days every week, and that is indeed every Wednesday and Friday, in order to keep focus on God. And then sinabi ng Dr. Kent Millard, I often fast and pray when I am facing a challenging decision to try to listen more closely to God's will. Wow, purihin natin ang ating Panginoon. Well, napaka-importante dito. Can you imagine si Jesus 40 days, 40 nights na walang food at walang tubig? Sa atin kaya kakayanan natin yan. Pero si John Wesley ay, yes, 2 days every week, Wednesday and Friday, na ilalaan ang kanyang buhay sa pag-aayuno na merong kaakibat na masinsinang panalangin, pakikipagdiig sa Panginoon. And the intention of this is to seek or discern the will of God, at gayon din, so that during the time of fasting and prayer, we can indeed, focus to God. Ang ating isipan, ang ating puso, at gayon din yung ating attention. Yung panloob, panlalim at panlabas na kabuuan ng ating existence, mga karay doon sa Panginoon na napakahalaga.
Dahil ang paggawa ng fasting at panalangin ay ito po ay sincero. Ito po ay kinakailangan na merong pagtutuon, nakafocus. Nandun ang commitment, nandun ang talaga naman na higit na pangunahin ay upang sa ganon ay malaman natin. Matuklasan natin at maranasan natin ang tumpak na kalooban ng Diyos, tumpak na ipaparating ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, sa Panginoon, sapagkat John ay nakasalalay ng pananagumpay. Kaya nga po, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, napakahalaga yan. Lalo na sa mga panahon na tayo po ay nasa bingit ng mahihirap, na pinagdadaanan natin sa buhay natin, na tayo ay nakikipag-usap sa ating Panginoon. Yes, nananambitan tayo sa Panginoon. Yes, tayo ay umaasa na tanging ang pag-asa natin ang makapagkakaloob ng kasagutan niya na walang iba kundi ang ating Panginoon. Well, mga karaydon sa Panginoon, Lenten season is indeed a time for us to come unto the presence of the Lord Jesus Christ in fasting, in prayer. I don't want to dictate kung ilang araw na tayo po ay mag-fasting. But kung ano yung sincero na meron tayo na kubinente kay Lord, yes, from now on, every Monday or whatever, schedule that we may commit before the sight of the Lord. And we follow it. Ngayon, kung gagawin naman natin 40 days, 40 nights, kung di naman natin makakaya, wala ding kabuluhan. It's a matter of the sincerity of our hearts and our existence of doing this in fasting and prayer before the Lord with acceptable and favorable purpose, with the focus in the Lord Jesus Christ, in seeking or discerning His will for us. Well, to continue this devotional material of Dr. Ken Millard. However, sabi niya, fasting is not only about not eating or drinking. It can also be about abstaining from negative thoughts and attitudes and focusing on loving God and neighbor with our whole being. Unquote. Importante rin yan, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Dahil kahit na ilang araw na pagpapasting, pag-ayuno na mayroong kasamang panalangin, kung nananatili pa rin ang mga negative thoughts, negative attitudes and behavior meron tayo, at hindi natin maitutuon na mismo sa Diyos na mapagmahal ang ating mga isipan, ang ating mga puso, at gayon din na kung saan ay hindi rin natin may focus na mahalin ang ating kapwa, lalo na ang mga hindi kaibig-ibig. Magiging walang kabuluhan din ng pag-ayuno at panalangin gagawin natin dahil ang paglapit sa Diyos sa diwa ng fasting at panalangin, it should always be substantially na ito ay nakabatay
sa pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig na yan ng Diyos na kung saan ay pinupukaw ang anumang mga negatibong mga kaisipan at saloobin, mga bad behaviors and bad attitudes. Dahil in the course of fasting and prayer, it is also a time for us, an important moment of struggling with ourselves before the sight of the Lord that Jesus Christ, in order for us that our God, the Almighty, is indeed giving us the opportunity to reckon with. Yes, to contemplate and even to re-examine ourselves, reevaluate ourselves, and come into decision-making of totally, yes, abstaining from any forms of negative thoughts and attitudes, so that we can indeed sincerely and truly focusing on loving God and neighbor with our whole being na sinasabi ni Dr. Kent Millard. Kaya nga ho, ang fasting and panalangin, hindi lamang yung nag-set ka ng pagkakataon, kung ilang araw, yes, ilang gabi na hindi ka kakain, hindi ka inom. Hindi ho ganon. Kundi mayroong mga bagay na isinasaalang-alang mga kapatid sa Diyos. So that the truthness, the sincerity of the purpose of fasting and prayer ay yaon ang siyang nangingibabaw. So that we can discern and even to seek kung ano ang kalooban ng Diyos. And it is also a time for us to renew our spirituality. It is indeed a time for us to re-experience, re-encounter the presence of the Lord, and even to re-experience the depth of God's love, God's righteousness, and God's holiness. So that all of these from Him, mga ka-ride-on sa Panginoon Diyos, sa ating pamumuhay sa araw-araw, from being justified by faith through the grace of the Lord that Jesus Christ, to being sanctified by His Holy Spirit and His inspired words. And all these elements na kailangan po natin spiritually going to a Christian perfection, yes, Christian maturity, so that we can indeed experience and know better, yes, that fullness of God's love and God's presence sa buhay natin. Well, to continue this devotional material as provided for by Dr. Kent Millard, and I quote from the last part of the next paragraphs, the following 11 ideas for fasting during Lent. Attributed to Pope Francis are practices that encourage followers of Jesus to become more Christ-like in thought, word, and action. And then he presented these 11 ideas for fasting during the Lenten season. At mamaya ko babalikan yan at basahin ko muna yung mga ilang mga paragraphs. I have decided to practice one of these fasts each day during Lent to help me become a more faithful follower of Jesus Christ. What negative attitudes do we all need to let go of so God can work more
fully in and through us during this season of Lent. Grace and peace. Yan ang ganang sinabi, unquote, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos. Well, ang pinakapunto de vista ng nais na ipakita ni Dr. Ken Miller, the President of the United Theological Seminary, ay ang nagiging bunga ng ating pag-aayuno at pananalangin pakikipagnig sa ating Panginoon Diyos. Na tayo po ay tunay na ginagabayan at tinutulungan upang mas lalo tayo na maging matapat. Yes, na tagasunod ng ating Panginoong Hesu Kristo. And that we have to move on. And we need to let go all of these negative thoughts, negative attitudes and behaviors we have. To enter into a new life in the Lord Jesus Christ. Hindi lamang sa panahon ng Lenten season, kundi sa lahat po ng panahon sa ating mga buhay. Are you with me, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos? At ano itong 11 na ideas for fasting during the Lenten season na kung saan ay inilalatag ngayon ni Dr. Kent Miller na attributed naman kay Pope Francis. Number 1, fast from saying hurting words and saying kind words. Yes, importante yan. Naintindihan natin. Pangalawa, fast from sadness and be filled with gratitude. Number 3, fast from anger and be filled with patience. Number 4, fast from pessimism and be filled with hope. Number 5, fast from worries and trust in God. Number 6, fast from complaints and contemplate simplicity. Number 7, fast from pressures and be prayerful. And number 8, fast from bitterness and fill your heart with joy. Number 9, fast from selfishness and be compassionate to others. And number 10, fast from grudges and be reconciled. Number 11, fast from words and be silent so you can listen. Wow! Ang ganda itong 11 ideas for fasting, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya nga ho, hindi lamang fasting from food o gayon din ng inumin. Kundi napakalawak pala itong pag-ayuno na ito at panalangin. Well, so that we can have that kind words rather than saying hurting words. And may we continuously be filled with gratitude rather than of keeping that sadness, and for us to be filled with the patience rather than of anger, and then be filled with hope rather than of being pessimistic, and to trust in God rather than keeping on worrying, and contemplating simplicity rather than of keeping on complaining, and be prayerful rather than of being succumbed by whatever pressures in life, and to be filled
our hearts with joy rather than of keeping that bitterness deep within us. And even becoming compassionate to other people rather than of keeping ourselves, of being selfish. And be reconciled instead of staying on that grudges. And then to keep silent so we can listen rather than mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Na anumang mga salita na kung saan ay namumutawi sa ating mga labi. Well, Lenten season is a time for us to listen before the Lord so that we can hear the beauty of God's revelations and we can seek and discern His will, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Well, hanggang dito lamang tayo sa ating pagtalakay. Maraming salamat po, Panginoon, at tunay nga naman na Ikaw ay napakabuti. Ikaw ang siyang pundasyon ng buhay namin. Ikaw ang siyang patuloy namin na pamarisan. Ikaw ang aming pag-asa at Ikaw, O Diyos, aming tagumpay. Sa ngalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Maging aming pagpapasalamat sa panibagong araw, panibagong blessing at panibagong pagkakataon kaloob mo sa amin, pati nang ibinibigay mo na kalakasan at buhay sa bawat isa. Salamat po sa presence ng bawat isa amin. Patuloy po, Panginoon, na pagpalain niyo, O Diyos, ang buhay ng bawat isa pamilya na ginabibilangan at gayon din ang mga pinagkakabalahan namin sa araw-araw, Panginoon. Tawa, Panginoon Diyos, sa panahon ng Lenten season na ito ay maitupon namin ang nararapat sa iyo para aming ma-discern. Masumpungan, Panginoon Diyos, ang iyong kalooban at gayon din na merong kasama pananalangin at pag-aayuno at gayon din ang pagsasalang-alang sa mga bagay-bagay na ito na 11 ideas sa panahon ng Lenten season sa pag-aayuno at gayon din sa pananalangin at pakikipagnig sa iyo upang sa ganon ay mas lalo mo kami makita, Panginoon, na nangagtatapat sa iyo bilang iyong mga tagasunod. In Jesus' name, yan po ang aming panalangin at lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Ngayon, batiin natin ang mga kapatid natin na birthday po nila sa araw na ito. Kapatid na Yoli Villamar Respicio, ang aking batchmate sa high school, sa San Mateo Isabela Iblan Junior College, na sa ngayon ay Iblan Christian College. Yoli Villamar Respicio mula sa Angadanan ni Isabela at gayon din ang kapatid na Mark Joshua Ruelos ng San Antonio, Zambales. Kabataan Bito at kabahagi ng Amplify. Edita Kilang Tangkoy ng Dinalupihan Bataan, happy birthday. Gion D ng Antipolo Rizal, happy birthday. Mitch Juliana Baltasar, happy birthday sa iyo. Lynn Bautista Arquero ng Bigan Ilocos Sur, happy birthday sa iyo, kapatid. Romel Tanggunan, happy birthday. Saan ka man naroon, nandyan ka, mag-celebrate ka lang ng iyong birthday. At gayon din ang kapatid na Mariam Gaspar Tangonan, happy birthday. Saan ka man naroon. At gayon din ang kapatid na Santiago Tangonan, Sanchez Mira, Cagayan, pero nandyan sa bandang Taipei, Taiwan. Happy birthday sa iyo. Aming Ama, daming Diyos, salamat po sa mga kapatid na ito na celebration ng kanilang birthday. Umaasa kami, O Diyos, na ikaw po ang kanilang kagalakan. Ikaw po, Panginoon, ang siyang di dapat nilang makalimutan sa natatanging kaarawan nila.
sila makalimot na magpasalamat magtalaga ng kanilang buhay. Ang iyong patuloy na pag-iingat pagkapala sa bawat isa sa kanila, Panginoon Diyos, mararanasan nila lagi. Marami pa na kaarawan ng darating sa kanilang buhay. Di lamang ang mga nabanggit na mga pangalan, kundi lahat po ng may birthday at mga sanggol na isinilang sa buong mundong ito, Panginoon Diyos. Lahat po sila pagpalain, ingatan, pagtagumpayin at pasaganain. Sa tanging pangalan mo, Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. Hinihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan natin lahat po ng my birthday at gayon ng mga sanggol ng sinilang sa araw na ito. Itsin naman natin kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin po natin ang Panginoon, tayo po'y magpatuloy sa ating gawain. Well, mga kapatid sa Diyos, kaingat tayo sa mga panahon na ito sapagkat napakainit ang panahon, lalo na po kapag dumating na ng siguro mga alas 11 ng umagang pahapon, ay napakainit po ng panahon ngayon. At mag-ingat po tayo, at kapag tayo lumalabas, gumamit tayo ng payong, magsombrero tayo, at gayon din na kung saan pahalagahan natin ang ating mga kalusugan. Yes, huwag tayong magbabad ng matagal sa sinag ng araw sapagkat kakaiba po ang init ngayon. At gayon din na kung saan ay ugaliin natin na tayo po ay uminom ng tubig na at least 6 to 8 glasses per day. Kaya sabay-sabay tayo na uminom. Yes. Mainit ang panahon ngayon at kaingat po tayo. At gayon din shout out po sa lahat ng mga nahalal na mga officers ng senior citizens dito sa bandang Bacoor City, Cavite. At alam niyo naman na itong panahon ng
January at February ay nagkaroon ng mga election at gayon din ng mga cluster na mga association ng senior citizen. At yes, nawa maging matagumpay ang 12 o'clock noon time na yes, installation ng mga elected president and vice presidents to be held today, 12 o'clock noon time dyan sa bandang Strike Auditorium na katabi ng City Hall ng Bacoor City. Naway maging matagumpay ito at panibagong pananagutan sapagkat ang paglingkod ng Diyos ay nahalal po bilang Vice President sa isang Senior Citizen Association. And I claim and declare for the success of this installation of officers to be conducted by the incumbent mayor of Bacoor City, Cavite Mayor Rebilla. At gayon din tayo po'y dumagos sa ating mga panalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, Ikaw po ang siyang proteksyon at kaligtasan namin sa araw-araw, lalo na po sa mainit na panahon na ito. Dalangin namin, Panginoon, na hindi po natatapos ang pandemic at panapanalangin po namin, O Diyos, na magkaroon na ng ending ito. Upang sa kanon ay safe ang aming buhay sa pang-araw-araw, not only in the Philippines, kundi lahat po ng bansa sa buong daigdig na ito. At gayon din, Panginoong Diyos, na inyo pong payapain ang lahat ng tao nang magkaroon ng pagtutuon ng pananalangin at ugnayan sa iyo, not only this time of the Lenten season, kundi year-round and beyond, O Lord Jesus Christ. Hallelujah. Salamat po na marami at meron kaming ganitong panahon to pray together and interceding with one another in prayer and in your word, O Lord Jesus. Panalangin namin, Panginoon, na magkaroon din ng katapusan ng mga digma nangyayari, lalo ng pagitan ng Russia at ng Ukraine. Sa iba't ibang mga problema meron ng bawat bansa at gayon din ang mga pinag-aagawan na mga isla. Lalo na sa West Philippine Sea, na Panginoon ay magkaroon ng peaceful and constructive resolution upang sa ganun, Panginoon, ay hindi mauwi sa anumang gitgitan at sa anumang maaring digmaan, kundi ang kapayapaan pa rin. Ang pagtutulungan pa rin at gayon din ang progresibo at maaktibo at produktibong kalagayan ng bawat bansa sa pag-unlad at gayon din para sa kapayapaan at gayon din pagsasalang-alang sa katarungan na nabibiyaan ng kapayapaan at gayon din ang iyong katwiran at ang iyong kabanalan at gayon din ang iyong kalooban. Yes, Lord, that Jesus, we claim and declare for the Philippines and all nations, the whole world for Jesus Christ, and even to bless and use mightily all existing churches, the workers, the members, leaders, O Lord, that Jesus Christ in every place, whatever the emanation. For the continuing intensive proclamation of the gospel so that more souls to be brought to your presence. And that the intensive evangelism, mission outreaches to be held in every place for the propagation of the gospel and even for the continuing expanding of your kingdom on earth. Till your promise to come and till the realization of your vision for a new earth and a new heaven. Dalangin din namin, Panginoon, ng kagalingan po ng lahat po ng merong taglay na karamdaman. Saan man silang naroon, Panginoon, na pagamutan o dako sa buong mundo.
At gayon din, Panginoon, ang mga araw-araw na ipinapanalangin namin, katulad po ng Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Ito ko sa Navarro, Mbero Navarro, Rinaldo Nebero ng Sito Balanga Batan, Pastora Baby Bulgado at Connie Bulgado ng Caloocan City. Namnama Abelya ng Quezon City at gayon din ng kapatid na Nanay Sofia Mercado ng Bataan at pati ng kapatid na Nika Cruz Bagtas ng Bataan. At ang kapatid na Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas, Hyde Sian Pulido ng Calawag, Quezon, Dr. Pura Bawan ng Sito Balanga, Bataan at gayon din po ang kapatid na Mirna Sanchez Rapanan Bacanay ng Sydney, Australia. Amelita Celeste ng Binangon Rizal, Talimaylan, Binangon Rizal at gayon din ang kapatid na Uncle Pedro Gallardo Tangonan Senior na nasa San Mateo Isabela, Lenlen Tangonan Lianyo ng San Mateo Isabela at gayon din ang kapatid na Angela Rizal De Leon ng Science City of Muñoz Nueva Ecija at gayon din po ang kapatid na Jane Lumacan, Mila de la Cruz Simon ng Cleveland, Ohio. At gayon din ang kapatid na Teresita Cabrigas, Rosmaria Magsilas, Sani Peña Puerte, Eplen Tanglao, Alexander Peña Puerte, sila mula sa Bacoor City, Cavite. At gayon din po ang kapatid na Angelita Lood ng Mindanao, Denmark, Onboy. At gayon din po aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na JC Chanco ng Quezon City at ang Reverend Marvin Solayo de Leon ng San Miguel, Bulacan, Patrick Gadia Rubia, yes, na makauwi na rin sa Pilipinas, at ang kanyang labi, at gayon din ng San Aaron para din sa kanyang kagalingan, at gayon din po ang kapatid na Yesunis Domingo ng Quezon City, Mirna Bennett ng California, USA, Teresita Yumol Mendaros at Connie Bio ng Dinalupihan, Bataan, Edmond Cruz ng Sito Balanga, Bataan at gayon din kapatid na Ami Pianar, Pastor Oliver Uchia at ang kanyang asawa Stephanie Urizari Uchia ng Cebu City. Lahat po sila, aming Ama at aming Diyos, ay aming ipinapanalangin para po sa kanilang lubos na paggaling, recovery, good health and wellness, restoration. Na biyahin niyo sila, Panginoon, ng kanilang mga pangailangan spiritual at pangailangan financial sa panahon na ito, O Diyos. Malubos ang kanilang matatanggap na kagalingan. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon. Samahan niyo kami, O Diyos, sa buong araw na ito sa lahat po ng aming gawain. Maghari ka sa amin. Dulutan niyo kami, Panginoon, ng pambihirang kagalakan at gayon din ng sigasig ng aming paglilingkod. Pagtagumpayin mo kami may sa katuparan ng aming mga gawain. Patawarin mo kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Gawin mo kaming karapat-dapat lagi sa iyong paanan. Be with us also, O Lord Jesus Christ, for the coming in ng buong magdamag na ito na aming haharapin. With joy, with peace, and a new strength, new life. At magising kami na marbalahati muli kinabukasan. Para sa iyo, yes, para sa pamilya at gayon din sa lahat ng aming pagsalang-alang. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen at amen sa Panginoon. Ngayon ay atin pong pasinayan ang ating pong mga comments na naiparating sa ating kalagitnaan, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. At God bless and protect us all always through the presence of the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Yes, Shalom sa bawat isa sa ating mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. At gaya din akong saan, huwag natin kalimutan na ating pong i-like ang ating
ang ating account at gayon din ang every episode ng Ride on the Ministry, and even to follow this Facebook account in order for us to be updated every time we have a live streaming or notices. Gayon din mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, at gayon din na kung saan mas lalo pa na maaring marami pang maabot ang ministeryong ito sa Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din sa iba't ibang mga bansa, lalo na mga overseas Filipino workers na mga kababayan natin, mga kapatid sa Panginoon. At gayon din na kung saan you may also visit my YouTube channel, Bishop Litangonan, and subscribe and even to click the bottom bell na purihin natin ang Panginoon. At gayon din na maraming salamat po sa lahat po na nagbibigay po ng stars to continuously support this ministry, the Ride on the Ministry, mga kapatid sa Panginoon. How are you, my dear Deaconess Jackie Biernes Maldo Samborjan sa bandang New Jersey, USA? Yes, God bless the whole family at ang kabuuan ng New Jersey, USA. Lalo mga Pilipinos yan. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din ang kanyang comment. Good evening from New Jersey, Pastor. Thank you very much. Likewise, at gayon din, kumusta kayo dyan sa bandang Maria Aurora ng Aurora Province, kapatid na Pilipis Satorno? God bless the whole family at ang kabuuan ng probinsya ng Aurora. Ang kanyang comment, magandang buhay po, Bishop Lee Tangonan and Ma'am Jean Grace Tangonan. Blessed morning po. Kumusta po kayo? God bless us all. Mga Karaydon Ministry, mabuhay kayo, Bishop. Maraming salamat. Magandang buhay din at mabuhay kayo din kayo lahat dyan. With po ng panalangin mo kanataw na panatagay din ng puso. Bukan na tayo may puso at gayon din ng simbolo ng peace. Hallelujah! How are you, my dear nakangiti? Yes, kamag-anak, kababayan, kapatid na Virginia Cabuyadaw. Tubong sa Isabela at gayon din akong saan nakabasi dyan sa bandang Ramon Isabela. God bless the whole family at gayon din lahat po ng mga taga-Isabela, yes, province, God bless you all. Ang kanyang comment, good morning, Bishop. Maraming salamat. Good morning din dyan. At ipakumusta ko sa buong pamilya at gayon din ng mga Kabakungan family dyan, Pangunan family. Purihin natin ang Panginoon. How are you, my dear? Kapatid na Augustine ng Sitabalanga, Bataan. God bless the whole family at ang kabuuan ng Bataan. Ang kanyang comment, David po ng yes, pagbati, morning. Thank you very much, morning din. At gayon din ang napakibat na buhat-buhat niya na puso. Hallelujah. Puri ng Panginoon, love you. At gayon din ko sa kay Jan sa bandang Kawayan City, Isabela, kapatid na Beth El Gallego. God bless the whole family and the whole of Kawayan City, Isabela. Well, mainit ngayon, huwag palamig kayo dyan sa bandang SM City, Kawayan City. Hallelujah! At gayon din ang kanyang comment, good morning po, Bishop and everyone. Mapagpalang araw ng Biyernes po sa ating lahat, mga ka-ride-on. Yes, thank you likewise. At purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Kumusta naman kayo dyan sa Batang Malabon City, Pedro Malina, kapatid na ni Nehemia Sorfiada. God bless the whole family. At sa lahat ng mga taga-Malabon City, Metro Manila, hallelujah. Ang kanyang comment of a blessed Friday, Bishop, thank you. Gayon din po sa inyong lahat dyan. At comment mo na sa kapatid na Augustine, happy morning, Bishop, to Jean, Lola B. May God's grace be with us all. Thank you. Gayon din po sa inyong lahat dyan. At gayon din ang kanyang emoji na kung saan ay tumatakbo. Hallelujah. At gayon din ang emoji ng puso. At gayon din ang mukha ng tao, at gayon din ng bulaklak, at gayon din ng panalangin, at pumalakpak daw tayo ng dumadagundong. Hallelujah, praise the Lord. Kumusta naman kayo dyan sa bandang, yes, Concepcion at Tarlac? Yes, kapatid Elizabeth Dizon, the God bless the whole family. At ang kabuuan ng probinsya ng Tarlac, ang kanyang comment, Blessed Friday po. Maraming salamat. Gayon din, how are you, my dear kapatid na Lura Rafanan? Yes, purihin natin ang Panginoon. Kumusta kayo dyan sa bandang Catalina, Ilocos Sur? God bless the whole family at ang kabuuan ng Ilocos Sur at Ilocos Norte, Region 1. Hallelujah.
Ang kanyang comment, had a blessed Friday morning. Thank you very much likewise. Yes, Santa Catalina, Ilocos Sur watching. Yes, bibili pa ng puso. Kumusta kapatid na Federico Villegas Cruz Sr. ng Sito Balanga Batan, God bless the whole family at ang kabuuan ng Balanga City. Ang kanyang comment, amen. Bibili po ng puso na merong 2 stars. Hallelujah. At gayon din ang added comment mula sa kapatid na Agustin, amen sa Diyos ang papuri. Yes. How are you, my dear Maricel Gadi Tantenco ng Hermosa Batan? God bless the whole family. At gayon din po ang kabuuan ng Hermosa Batan. Yes, ang kanyang emoji ng puso, merong amen na nakasulat. Gayon din 5 stars. Hallelujah. At gayon din ang kanyang added comment, Bishop, pasama pa rin po sa prayer na sana ay maiuwi na ang remains ng pinsan kong si Patrick who passed away in Qatar. Sana po ay makompleto na ang mga requirements. Binibigyan po ng panalangin namin ang mataming Diyos. Yes, indeed, nakikisa kami sa malasakit at panalangin na ito upang sa ganun Panginoon ay maiuwi na ang labi ng kapatid Patrick Gadia Rubia mula sa Qatar patungo sa Pilipinas. Marapatin niyo, Panginoon, na lahat po ng mga requirements makompleto upang sa ganun sa madaling panahon ay maiuwi na. Pagpalain mo ang buong pamilya na naghihintay, ang ipatuloy na kaaliwan at kalakasan, pag-asa at biyaya ni pagkalob sa kanila at gayon din. Salamat sa naging maikling buhay ng kapatid na Patrick Gadia Rubia at umasa kami, Panginoon Diyos, unto thy hands. We indeed commit and entrust the total life, spirit, and soul of Patrick Gadia Rubia. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Bless the whole family of Rubia at gayon ng buong pamilya ng Matantengo. In Jesus' name, amen at amen sa Panginoon. Shout out sa ating kapatid na Nel Danunan dyan sa Bandang California, USA. God bless the whole family and the whole of the USA. Gayon ng kapatid na every step, every nation dyan. Yes, Brother Ernal Carmen Felix sa Bandang USA. God bless the whole family. At gayon din ang kapatid Minerva de la Cruz ang Calaga, Batangas. God bless the whole family at gayon ng buong Batangas. Tita Corsa Navarro dyan sa Batang Sito Balaban ng Bataan. God bless the whole family. At gayon din ang kinaroroonan ninyo. At gayon din po kapatid na Digonis Ruth at Tumikos ng Magoong United Methodist Church, Bayan ng Lamunanaw del Norte, Mindanao. God bless the whole family at ang gayon din ang kabuuan ng Mindanao. Sama na rin natin ang kabuuan ng Visayas at gayon din ang Luzon. Hallelujah at praise ang kanyang comment. Good morning po Bishop Lito, Ma'am Jean Lola Biaya, Caraydon Ministry family, and everyone watching, traveling now from Malay-Balay, Bukidnon. Yes, good morning din. Pakumusta mo ako dyan sa mga taga Malay-Balay, Bukidnon. At pakumusta mo ako sa paring Tino, yes. At Pastor Tino, yes. Rustika at gayon din kanyang asawang Digonis at gayon din lahat po ng mga taga dyan. Hallelujah. Malay-Balay, Bukidnon, pagpalay ng Panginoon ng malalawak na mga farms dyan. Ang mga churches at gayon din added comment mula sa kapatid na Agustin. Amen. How are you, my dear kapatid na Olivia Pobre Bueno ng Kabanggan, Sambales? God bless the whole family at gayon din ang kabuuan ng Sambales ang kanyang comment. Amen. Wherever niyo po ng panalangin. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din ang kapatid na Josie sa Balisa sa Laban dyan sa bandang Maria Aurora Province. God bless the whole family. Ang kabuuan ng Aurora Province, purihin natin ang ating Panginoon Diyos at gayon din po ang kapatid na Betty Jean Rosella Bersosa dyan sa bandang Ilagan City, Isabela, Cagayan Valley. Yes, God bless the whole family at gayon din ang kabuuan ng Cagayan Valley. Purihin natin Panginoon lahat po ng mga di natin ma-mention. Kumusta ko yung lahat? Pagpalay ng Panginoon, gayon din ang mga manonood ng episode na ito after this live streaming saan man kayo naroon sa Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa iba-ibang dako ng mundong ito. Patuloy po kayo na pagpalay ng Panginoon and may this episode ay kasangkapanin ng ating Panginoon Diyos upang magministeryo sa bawat isa atin. Hallelujah! Pasalamat natin sa ating Panginoon sa Kristo, ang Holy Spirit.
At gayon din ang Diyos Amang nag-iisang Diyos, nahayag sa tatlong persona pero isang Diyos. At gayon din ang bilang ng mga angels ng Panginoon sa buong kalangitan. At gayon din ang buong kaharian ng Panginoon, the kingdom of God, na kinikilim natin sa araw-araw. Kingdom favor sa bawat isa atin, kingdom peace sa bawat isa atin, kingdom victory sa bawat isa sa atin, kingdom faith sa bawat isa atin, kingdom love sa bawat isa atin, kingdom joy sa bawat isa sa atin, kingdom overflowing grace sa bawat isa atin, kingdom of fruitful and victorious 2023 and beyond sa bawat isa atin. Purihin natin ang Panginoon ng Kingdom Lenten season sa bawat isa atin. Purihin natin ang Panginoon. Ang kapaglingkod ng Diyos ay pansamanatalang papalam mula sa bawat isa atin mula episode 1019 tungo sa marami pang episode nating harapin mula Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga. At may mga pagkakataon akong sana late dahil po sa ibang mga kadahilanan at gayud ng kapag-araw ng linggo alas 6 po ng gabi. Purihan natin ang Panginoon at sa muling pagkikita at God bless you all at babay po sa bawat isa sa atin. Hallelujah.